Umatake ng makailang ulit si Viego pero hindi pa rin ito makatama. Tumagos man sa panangga ang gamit nitong punyal pero hindi pa rin ito nasugatan si Gillian. Sa gitna ng kanilang paglalaban ay may mga sinabi si Viego. Nabuwag nga raw ang kanilang mercenary group noong magdesisyong umalis si Gillian. Dahil nga raw kay Gillian ay nawala ang kanyang layunin, hanggang sa napadpad siya sa paggawa ng mga masasamang trabaho para lang mabuhay. Walang naging tugon si Gillian sa paninisi ng dati niyang kasamahan. Winasiwas niya bigla ang kanyang panangga at agad siyang umatake gamit ang kanyang hawak na palakol. Hindi niya tinamaan si Viego dahil agad itong nakayuko. Sa pagyuko ni Viego ay bigla nitong ipinangatake ang isa nitong paa. Nabasa ito ni Gillian kaya agad niya itong sinalag gamit ang kanyang panangga. Napansin ni Gillian na bumigay na ang kanyang panangga nang dahil sa dami ng sinangga nitong pag-atake. Binanggit ni Viego kay Gillian na nakahanda na nga raw siya noon na ialay ang kanyang buhay para gawing pinakamalakas na mercenary group sa buong kasaysayan ang kanilang Ratatosk Mercenaries. Bukod nga raw sa sinayang ni Gillian ang lahat, ay naging isa na rin itong ngayong tauhan ng isang pasaway na maharlika. Nagningas ang mga mata ni Viego at sinabihan si Gillian nang hinding-hindi niya nga raw ito mapapatawad. Inihagis ni Viego ang mga hawak nitong kunay patungo sa direksyon ni Gillian. Kahit binitawan na ni Gillian ang kanyang panangga ay nasalag pa rin niya ito gamit ang kanyang palakol. Wala ni kahit isang kunay ang tumama kay Gillian. Sumugod ng mabilis si Viego para muling umatake. Pero hindi rin ulit siya nagtagumpay dahil nakaatras agad si Gillian bago niya ito matamaan. Kahit hindi niya ito mapatamaan ay pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pag-atake. Malaki ang kumpiyansa ni Viego na magagawa niyang matalo si Gillian. Kahit nga raw nakakalaban pa rin ito, ibang-iba na raw ang lakas nito ngayon kumpara noong isa pa itong kapitan ng mga mersenaryo. Habang nag-aaksaya nga raw ng oras si Gillian sa paghahanap ng lunas sa sakit ng kanyang anak, ay walang tigil naman daw siyang humaharap sa napakaraming laban para mas lalo siyang lumakas. Ang dati niyang araw kapitan na kinakaharap niya ngayon ay wala ng laban sa kanya. Bigla na lang nilapitan ni Viego ang mga nakalubog na kunay. Sinipa niya ang mga ito ng malakas hanggang sa umikot ang mga ito ng mabilis patungo kay Gillian. Hindi na ito maiiwasan ni Gillian kaya ipinatama niya na lang ito sa baluti na nakalagay sa kanyang braso. Agad na kumilos si Viego para atakihin sa binti si Gillian. Ipinang-atake ni Gillian ang hawak niyang palakol pero bigla na lang nakatalon si Viego. Sinabihan ni Viego ang dati niyang kapitan na ito na raw ang katapusan nito. Pero nahinto ang kanyang pag-atake noong mahuli ni Gillian ang gamit niyang punyal. Tinanong ni Gillian si Viego kung ang mga sinabi ba raw nito kanina ang dahilan kung bakit ito naghihiganti. Naisip ni Viego na gumamit nga raw si Gillian ng mana sa kamay nito para mahuli nito ang kanyang punyal. Mukhang simula nga raw umpisa ay hindi pa talaga ginagamit ni Gillian ang buo nitong lakas. Umatake na si Gillian gamit ang kanyang sandata, pinalakol niya ng malakas ang mukha ni Viego kaya tumilapon ang buo nitong katawan. Hinawakan ni Viego ang nagdurugo niyang mukha. Habang papalapit si Gillian ay sinabi nito na may hindi nga raw siya naiintindihan. Kung gusto nga raw siyang paghigantihan ni Viego ay napakarami na nitong pagkakataon. Tinanong ni Gillian si Viego kung bakit ngayon lang ito kumilos para patayin siya. Natawa si Viego sa naging tanong ni Gillian, may hindi nga raw ito nalalaman. Sinabi ni Viego na dati na raw siyang bumisita sa lugar kung saan naninirahan si Gillian, pero wala nga raw doon ang dating kapitan ng Ratatosk Mercenaries. Ang tanging nakikita niya lang daw doon ay isang mahinang matanda na hindi nakarapat-dapat pang patayin. Nagtanong si Viego kung nasaan na raw ang Gillian na dati niyang nakasama at dati niyang hinangaan. Ngayon ay naiintindihan na ni Gillian ang dati niyang kasamahan. Inihagis niya ang naagaw niyang punyal at sinabihan si Viego na pulutin daw nito ang kanyang sandata. Sinabi ni Gillian na iniaalay na raw niya ngayon ang kanyang sarili sa tao na tumulong sa kanyang anak. Pero sa pagkakataong ito nga raw ay ipapakita niya sa kanyang dating kasamahan ang pinakamataas na lebel ng respeto. Haharapin niya nga raw ito bilang dating kapitan ng Ratatosk Mercenaries. Narinig na ni Viego ang mga salita na kanyang hinihintay. Kumilos na ulit siya at agad na pinulot ang kanyang punyal. Nakahanda na siyang ibigay sa labanang ito ang lahat ng kanyang makakaya. Nagsalita si Viego at sinabi na ito nga raw mismo ang sitwasyon na kanyang inaasam-asam.
Nagpalitan ng pag-atake ang dalawang dating mersenaryo. Agad na yumuko si Viego noong atakihin ito ni Gillian. Mabilis naman na nakaiwas si Gillian noong sipain ito ni Viego. Agad na sinundan ni Viego ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang punyal. Pero nahuli ito ni Gillian gamit ang palakol na nasa kanyang kanang kamay. Agad na sinaksak ni Gillian ang tagiliran ni Viego noong mawala ito sa balanse. Kahit masakit ay pilit itong tiniis ni Viego, bigla niyang iwinasiwas ang kanyang punyal pero naiwasan ulit ito ni Gillian. Iniamba na ni Gillian ang kanyang hawak na palakol noong makita niya na nabutas na ang depensa ni Viego. Nagulat si Viego noong sabihin ng dati niyang kapitan na aalalahanin daw siya nito. Binanggit ni Gillian ang posisyon ni Viego bilang dating 5th Commander ng Ratatosk Mercenaries. Sinambit din ni Gillian ang buong pangalan ni Viego. Ito nga raw si Viego Valanos. Natuwa si Viego sa pagkilala sa kanya ng dati niyang kapitan. Hanggang sa doon na niya tinanggap ang kanyang kapalaran. Tinapos na ni Gillian ang buhay ni Viego, bago niya ito iniwan ay pinulot niya muna ang gamit nitong punyal. Pinatay niya si Viego dahil kinalaban siya nito at para na rin magbayad ito sa mga nagawa nitong kasalanan. Narinig ni Gillian ang pagpuri sa kanya ng ating bida. Natuwa si Belinda habang pinagmamasdan ang mga nagkalat na bangkay, maaari nga raw nilang ibenta ang mga sandata at kagamitan na suot ng mga ito. Humingi ng pasensya si Gillian kung masyado raw siyang nagtagal. Sumagot naman si Ghislaine ng ayos lang daw ito. Naisip ng ating bida na mas nakakamangha pa nga raw pala si Gillian kaysa sa kanyang inaasahan. Noong lumayas nga raw siya noon para magtrabaho bilang isang mersenaryo, isa nga raw sa nakatulong sa kanya para maging isa siyang mercenary king ay ang mga istorya na ikinukwento ng kanyang mga seniors tungkol kay Gillian. Tama nga lang daw ang kanyang naging desisyon na kumilos ng maaga. Dahil nga raw doon ay nakakuha siya ngayon ng isang maaasahang kakampi. Tinanong ni Ghislaine si Gillian kung kilala ba raw nito ang huli nitong nakalaban. Inamin naman ni Gillian na kilala niya nga raw ito. Sinabi niya sa ating bida na isang araw ito sa kanyang mga dating kasamahan. May biglang naisip ang ating bida matapos marinig ang mga sinabi ni Gillian. Napaisip siya kung ano na raw kaya ang ginagawa ngayon ng mga dati niyang naging kasamahan. Malamang nga raw ay may kanya-kanya pa ang mga itong buhay dahil hindi pa naman sila nagkikita-kita. Naisip ni Ghislaine na susubukan niya nga raw ang mga itong hanapin at pasalihin ulit sa kanya. Tinanong ng ating bida kung susundin ba raw nila ang suhestyon ni Belinda na kuhanin ang mga kagamitan ng mga nagkalat na bangkay. Natuwa si Belinda dahil pinakinggan siya ng kanyang young master, inutusan niya si Gillian na simulan ng araw nito ang pangungulekta sa mga maibibenta nilang kagamitan. Umalma si Gillian na wag daw siyang pag-utusan ni Belinda dahil hindi naman daw siya nito tauhan. Inabot ng 2 araw ang naging paglalakbay ni Ghislaine bago ang mga ito nakarating sa teritoryo ng Perdium. Bumuntong hininga si Belinda at sinabi na sa wakas nga raw ay naroon na sila. Tinanong ni Gillian ang kanyang young master kung ito na nga ba raw ang Perdium territory. Sumagot naman ng oo ang ating bida. Naisip niya na masarap nga raw sa pakiramdam na may tahanan siya na mauuwian. Noong lumayas nga raw siya sa nakaraan niyang buhay, inakala nga raw niya noon na maaari siyang bumalik kahit kailan niya man gustuhin. Inobserbahan ni Gillian ang buong Perdium territory. Nagulat si Gillian noong bigla siyang tanungin ni Ghislaine kung nagustuhan niya ba raw ang kanilang teritoryo. Nataranta si Gillian at napasagot na lang ng oo sa kanyang young master. Nagsalita si Ghislaine at sinabi na sa totoo nga lang daw ay napakapangit pa nito. Makalumang araw ang lahat ng kabahayan at kinakailangan na ng mga ito ng renobasyon. Maging ang kanila raw lupain ay hindi pa nasasaka. Ang kanilang araw mga magsasaka ay napilitang sumali sa kanilang sandatahan kaya wala nang nagsasaka nito. Sinabi ni Gillian na narinig nga raw niya na laging nakikipaglaban ang mga taga-Perdium nang dahil sa mga Northern Barbarians. Ngayon nga raw na nakita na niya ito mismo ay mas malala pa raw pala ang sitwasyon kaysa sa kanyang inaasahan. Nagtaka si Belinda dahil wala nga raw noong pakialam ang kanyang young master sa sitwasyon ng kanilang teritoryo. Nagsalita si Ghislaine at idineklara na susolusyonan niya nga raw ang lahat ng kanilang mga pinuproblema, ito nga raw ang dahilan kung bakit kailangan niya ang lakas ni Gillian. Naisip ng ating bida na magiging mahaba nga raw ang laban nilang ito. Haharap nga raw sila sa isang laban na mag-aalis ng lahat ng koneksyon ng Doc Delphine para maprotektahan nila ang mga bagay na dapat ay sa kanila.
Gagawin niyang araw ang lahat para mabigyan niya muli ng buhay ang kanilang teritoryo. Nakarating na ang kanilang sinasakyang karuwahe sa loob ng Perdium territory. Sinabihan ni Belinda ang kanyang young master na tumingin daw ito sa tinitingnan niyang direksyon. Bigla na lang natigilan si Ghislaine habang nakatingin ito sa kanilang unahan. Natatanaw niya ngayon ang isang pamilyar na mukha, nagtataka siya kung bakit naroon ang kanyang ama.